Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin na kumanta na. Karen Davila di pinalampas si Tamba. Palasyo walang aksyon, puro dada lang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, bago po natin pasadahan ang video ito, eto unahin po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito, si Karen Davila. Yan mga kababayan, no. News anchor Karen Davila, ito po. Ang sabi sa pinaringgan po, hindi lang pinaringgan, talagang harap-harapan pong sinupalpal ang House of Representatives, okay? Lalong-lalo na itong si Tambaluslos at si Representative Tere Rendon. Sabi po dito, parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan ninyo yung DPWH. Pero yung totoo, corruption starts with Congress owning contractual companies. These construction companies with alleged kickbacks. Nako mga kaubayan. Yeah, mukhang ito talaga harap-harapan. Kumbaga real talk na ito. Kaya nga hindi nakapagsalita dito agad-agad si si Terry Rendon nung interview mga kaubayan, kung napanood nyo to. Naglolokohan tayong lahat. Oo nga, parang niloloko lang tayo mga kababayan. Di ba? Parang si President Bongbong Marcos Jr. din, mga ka-review natin, no? Sinabi niya noon, 5,500 flood control project, tapos na. Di ba? Tapos, eto pala, wala pa lang natapos at puro anomalya, puro kapalpakan. Di sana bago niya i-report noon, di ba? Sana pinatingin muna sa tauhan niya, okay na ba ito? Kasi i-report na natin doon sa taong loko nyo lang kami, di ba? So, yun nga ang nangyari. Isipin mo isipin nyo mga ka-review natin, 1 taon bago sila nag-imbestiga, di ba? Dapat forthwith, di ba? Sabi nga nila forthwith. Immediately nung finakshik po ng bagyo yung flood control projects natin, no? At sumisigaw ng taong bayan, saan napunta yung bilyones? Bakit ganito? Binabaha pa rin tayo dito. Doon pa lang, immediately, nag-imbestiga na sila. Pero bakit pinaabot pa sa susunod pa na Congress at sa susunod na taon bago sila nag-imbestiga? Diba? Pero ngayon, iniimbestigahan na. Diba? Sabihin naman ng nating mga Pilipino, okay na yan kasi iniimbestigahan na. Oo nga, iniimbestigahan na. Pero diba, mas appropriate kung inimbestigahan immediately. Di ba? Kung kayong makapag-utos sa ibang mga department ng ating government, sabi nyo immediately, forthwith, di ba? Pero pag kayo pala, okay, ang forthwith pala dito sa administrasyong ito ay 1 taon. Anyway, ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako po, sabi po dito, ipinalugi na ng GSIS sa online gambling. 1 billion pera ng members, PBBM ngangalang at wala pang aksyon. Oo nga. Hindi lang nagdada lang, 'di ba? Sabi niya, hihimayin muna. Hihimayin muna yung nangyari. Ano ba yung hihimayin niya? Napakaklaro na nga na ininvest sa online gambling dyan sa DG Plus na yan. Inalugi. Nalugi po kaya ito nagkakabukuhan. Paano kaya kung hindi yun nalugi at kumita yun? Saan kaya mapupunta yung kita? Diba? Sabi po dito sa prangkahan ni Pablo Hernandez III, ngangalang si PBBM at walang aksyon. Yun ang nakikita ng taong bayan at yun rin po ang nakikita dito ni Sir Pablo Hernandez III, di ba? Palakpakan po natin.
Ihihimayin daw eh. Hindi ko dapat kasi ang action agad dito sibakin or suspindihin agad itong GSIS itong invest diyan sa online gambling na yan. Gamit po ang pera ng GSIS, di ba? Ano po ang inyong masasabi diyan? Puro nga lang eh, nga lang. Pag walang alam, nga, di ba? Minsan sinasabi po ng ating pangulo, wala akong alam diyan eh. Wala akong alam, di ba? I don't know. Wala silang wala silang pakialam diyan. Yun na lang. Walang pakialam. All right. Anyway, eto pa mga kaubayan. Ako, nasaan na yun? Si Claire Castro. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., no? Madadamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan, kicking and screaming, okay? Sabi naman po ni Castro. Okay, sabi naman po ni Castro, makikita rin ninyo ang madalas na paglalakbay ng Pangulo habang hinihikayat niya ang ibang bansa na mamuhunan sa ating bansa. Paano mamumuhunan yan kung ang statement ng Pangulo natin, no? Ay madadamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan. Diba? Sino ang loko-lokong foreign investor na mag-i-invest sa'yo kung mayroon palang digmaan? Buti sana kung World Bank ka, di ba? Ang World Bank kumikita kahit may digmaan. Matalo manalo, may uutang yung mga bansa sa kanila, di ba? Panalo. Paano itong mga investors? Baka mga ammunition din yung mga mag-i-invest dito, yung mga negosyo nila, mga ammunition. Hindi ba naisip yun ni Claire Castro, no? Na parang hindi sila coordinated kung magsalita ni. Nag-uusap ba kayo ni President Bongbong Marcos Jr., no? Kasi itong isa, si President Bongbong Marcos Jr. sinasabi, madadamay tayo sa digmaan ng Taiwan at China. Ngayon, si Castro naman, nangihikayat ng mga investors dito sa Pilipinas, si PBBM. Where in the world, mga kaubayan? Maliban na lang sa World Bank, gaya nga ng sabi ko, maliban na lang sa World Bank. Sinong loko-lokong investor ang mag-i-invest sa digmaan sa bansang, sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr., madadamay sa digmaan. Diba? Huwag nyo namang lukuhin masyado ang mga Pilipino, no? Huwag nyo naman kasi masyadong ginagawang ob-ob ang mga Pilipino. Grabe ka naman, Claire Castro. Anong akala mo sa mga Pilipino hindi na marunong mag-analisa sa mga sinasabi ni presidente at sinasabi mo, ito ba ay coordinated, ano? Yan ba ay tumutugma? Does your word justify the words of President Bongbong Marcos Jr.? Parang ang layo-layo ng yung mga sagot. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto si Soto nagmamadali. Nako. Senator Tito Soto gustong babaan ang edad na kailangan para makatakbo sa pagkapangulo. Sabi dito para kay Vico Soto. Baka lang naman or para sa kanya, matanda na siya no? Baka kay Vico Soto nga, yung anak ni Vic Soto, mga kababayan, no? Sabi dito ni Soto, ibinahagi ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na pabor siya sa mungkahi na ibaba ang age requirements para sa pagkapangulo at gawin itong 35 years old mula sa kasalukuyang 40 years old yan mga kababayan. Okay? Ay nako. Sa bagay no? Eto nga nung eleksyon alam nyo ba mga kababayan, nag-trending po itong mga ganitong kataga. Maybe napansin nyo to. Sabi nila, mas madali pa nga raw mag-apply sa gobyerno kaysa po maghanap ng totoong trabaho. Diba? Kasi may mga adik no, na nakakalusot at nagiging opisyal ng gobyerno. May mga loko-loko no, na nagiging opisyal ng gobyerno pero hindi ka makakakita ng mga adiktos na nagtatrabaho ng maayos yung talagang kumbaga normal lang na pagtatrabaho, not politics no.
Oo, 'di ba? So baka dumami ang mga zombie ng mga opisyal natin nito, Tito Soto. Kasi pag 35 years old, ano pa yan eh, medyo hot, mainit pa yan, mga anong hot. Medyo ano pa yan, medyo, exploring pa yung iba dyan eh. Lalo na kapag walang asawa. Di ba? Hmm. So Tito Soto, para ba ito kay Vico Soto, itong ginagawa mong batas ngayon? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan, i-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin itong balitang ito. Nako, ito talaga natatawa ko dito. Buti sana kung hindi si Speaker Martin Romualdez ang nagsasabi nito kasi medyo seryoso pa nating iti-take ito. Pero itong sabi ni Speaker Martin Romualdez, nako, wala tayong itatago sa taong bayan. Nako, wag niyong lukuhin ang taong bayan. Anong walang itatago? Puro insertion nga yung mga ginawa niyong mga budget, puro insertion nga tapos sasabihin niyo walang itatago. Ano, niloloko niyo ba ang taong bayan? Kaya ay nako po. Wala tayong itatago ha. Sabi pa nga po isasali daw nila ang publiko. Sa gagawin nilang budget deliberation, isasali nila ang publiko. Paano makakasali ang publiko? Kayong-kayo lang ang nandyan. Pag sinabi mo bang isasali ang publiko, buong sambayan ng Pilipino makikipag debate sa inyo dyan? Diba? I think hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang House of Representatives, kaya nga representatives kasi sila po ang kumakatawan sa atin lahat mga kaubayan. Iba't ibang sektor, iba't ibang probinsya, iba't ibang distrito. Sila po ang nagre-representa sa atin. Maybe that is, yun siguro ang tinutukoy dito ni Speaker Martin Romualdez. Walang itatago sa taong bayan because the taong bayan is being represented by this congressman and women, mga congressmen and women, mga kabayan, di ba? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Sabi nga, pag gusto may paraan kung gusto nyo ng insertion gagawa kayo ng paraan. Kaya wag nyo pong lukuhin ng taong bayan. Kaya ito pag sabi ni Speaker Martin Romualdez, pondo ng PhilHealth babantayan para mas maraming Pilipino ang matulungan. Ako naman talaga. Eto napansin nyo ba? Yung mga ginagawa nilang kapalpakan, sila rin ang gumawa ng kapalpakan last year or kung kailan man ito. Sila rin ang gumawa ng kapalpakan. Parang ngayon pinalalabas nila. Nako, mali ito at gagawin natin tama ito. Pero teka lang. Parang itatama natin itong mga kamaliang ito. Okay? Itong PhilHealth, di ba? Itatama na natin to. Pero teka lang, sino bang gumawa ng kamalian dyan? Baka sabihin nyo, taong bayan. Di ba? Kayo rin naman ang gumawa ng kapalpakan dyan . Yung kinuha nyo yung pondo ng PhilHealth, di ba? Ano pa? Yung gold reserve nga natin, hindi na napag-uusapan. Pero benenta na po ng administrasyong ito. Di ba? Kaunti na lang po ang ating gold reserve, mga kaubayan, dahil binenta po ng administrasyong ito. Ang pondo po ng SSS, I think, ay napunta din po sa Maharlika Investment Fund. Maharlika Investment Fund, wala na tayong balita. Bilyones din po ang binastos doon. Kumusta na kaya? Ito pang PhilHealth. Nako po. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na, anak ni Senator Rodante Marcoleta. Eto, kumanta. Tayo po ba'y binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Mr. Speaker, I'd like to
ask if the distinguished minority leader will yield to a few questions and to make a manifestation from his speech. Thank you. I will gladly accommodate request of Honorable Marcoleta is Honorable recognized. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment, specifically the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila de Lima, said that due process is not needed here in this particular case. But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po ay we ask for an explanation letter dun sa empleyado kung bakit niya, why he or she has breached a company policy. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial, ang due process ay nandyan nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. So yan mga kaubayan, kailangan talaga ng due process kahit saan pa man yan mga karibin natin. Kasi kapag linabag mo ang proseso, lalo na itong, sabi nga kayo na ni Senator ay ni Congressman Marcoleta, no? Itong anak ni Senator Marcoleta. Sabi niya nga po kanina, no? Baka hindi naman siguro tayo pinapagalitan ng or something na ng Supreme Court, di ba? Maaring tayo po ay tinuturuan ng tamang proseso. Correct. Kasi tinitake lang kasi nila na masama po yung yung ibig sabihin ng Supreme Court, pero hindi kasi proseso nga no? Mali po kasi yung prosesong ginawa ninyo kaya tinatama lang ng Supreme Court. Yan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po at maraming salamat po.